Mga kababayan, magandang araw. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Marami pong salamat doon sa mga nagkomento sa mga nakaraan kong videos. At sa pagkakataong ito, ating pong pag-uusapan yung nangyaring marcha o rally kahapon sa White Ribbon March. May mga videos po ako na inihanda kahapon pero hindi ko po na-post dahil may inasikaso po ako. So baka po mamaya ma-post ko o bukas kung ano man po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe mga kaibigan, sana po kayo po yung mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Marami pong salamat sa loob ng isang buwan natin sa pag-YouTube, official na pag-YouTube ay naka 1,000 na po ang ating subscribers. So maraming salamat po at gaya ng naipangako ko sa inyo, doon po sa mapipiling subscriber na may komento, papadalan po natin ng 1,000 pesos GCash. Alright, so balik na po tayo, no? Pag-usapan po natin yung nangyaring White Ribbon March. Alam naman po natin na ito ay kontra sa korupsyon, kontra sa kawalang pananagutan, at maaaring magamit din ito mga kababayan ng ilang mga grupo na gustong sumakay, na gustong gamitin yung pagkakataong ito para ilabas ang kanilang mga agenda dahil sila ay kontra sa administrasyon. Dahil alam naman po natin, ito pong rally na ito ay pinamunuan ng White Ribbon grupo, no? Dito po ay sila po yung mga grupo na pinapangunahan ng mga iba't ibang mga relihiyon. Actually, yan po yung ginatawag na White Ribbon Movement. Yan po ay interreligious leaders ang namumuno dyan sa so hindi tayo nagkakamali mga kababayan, yan po ay pinamumunuan ni Kidapawan Bishop Bagaporo. Yung po yung pangalan nun kung hindi po ako nagkakamali. At ganoon din po, yan po, kasama po dyan sa naging sa White Ribbon March na yan, kasama po dyan yung National Council of the Philippines, ganun din yung mga evangelicals, iba't ibang evangelicals po dyan, yung mga Orthodox, maging mga Muslims, mga kaibigan, marami pong Islam na dumalo. So ngayon po mga kababayan, alam po natin na ang target daw dyan ay may dumalong at least 10,000 na mga tao. Pero dun sa mga nababasa natin mga balita sa social media, lumalabas parang within 5,000. Marami din yun, no? 5,000 ang dumalo mga kababayan. Hindi lang ata na-hit yung 10,000. No? Pero marami pa rin yun. Ibig sabihin, aktibo yung mga tao sa paghahanap ng katarungan pagdating sa korupsyon mga kababayan. At wala naman po masama doon, tayo po ay nakikiisa na dapat panagutin yung mga taong nagnanakaw sa mga kaban ng bayan mga kababayan. Subalit, sa kabilang punto, may mga grupo na gustong samantalahin yan, sakyan. Alam naman po natin sa tuwing may rallying malalaki katulad ng trillion peso march, yung nakaraang EDSA rally, may mga sumasakay dyan eh. Hindi natin alam bakit di sila mag-organisa ng sarili nila na kontra BBM sila kontra gobyerno. Dahil para sa kanila, lagi na lang ang tama yung kanilang grupo, no? Yung kanilang pagiging DDS. Alam naman po natin na sumubok mga kababayan na makilahok dyan sa White Ribbon Rally o March yung grupo nila Mike Defensor at yung Vice Mayor si Respicio po ba yun? At ano nga po yung galit na galit sa ano niya, sa kanyang video, ano, dahil hindi sila pinagsalita at gusto ata nila magsalita sila Mike Defensor. Meron po akong video mamaya subukan ko pong iparinig sa inyo. Hindi ko pa alam kung pwede baka po kasi copyright, no? Hindi atin yun eh. Nakita ko lang po sa social media pero ini-interview si Mike Defensor. Yun nga, hindi sila nakalaok. Ang alam din natin, dumating doon sila Senator Amy Marcos pero hindi rin sila pinagsalita. Kasi po, ang buong purpose ng itong grupong ito, nitong March na ito, ay para sa pananagutan ng mga may ginawang pagnanakaw sa ating bayan, mga kababayan. Hindi ito kulay ng pula, ng berde, ng dilaw. Ito po ay interreligious leaders ang nag-asikaso. Pwedeng sumama lahat, pero kung ibang motibo ninyo, mahahaluan talaga ng ng politika ninyo. Yun lang naman po yun kung bakit hindi pinayagan. Yun po ang ating pananaw mga kababayan. Kaya naman, natapos ang araw, ang presidente pa rin, of course, si BBM. Kasi itong mga to, galit na galit kay BBM, pero
si BBM na nagpasimula ng investigasyon para sa flood control, hindi nila tinatanggap yung mga lumalabas ng mga ebidensya. Lagi nilang sinasabi, yung Maleta Boys, ayaw daw bigyang pansin, ayaw pagsalitain, pero pinapatawag sila sa Blue Ribbon Hearing Committee ng Senado, hindi nila sinipot eh. Ang gusto lamang po kasi niya, ng grupong yan, mga kababayan, ang magtatanong siguro yung senador nila, yung grupo nila, kasi tinatama sila eh. Mga kababayan, kung hindi po mapapansin, tinatama yung sagot nila. At hindi lamang po yun, mga kababayan, na pabago-bago ang kanilang mga sagot. Ang isa pa pong kaduda-duda dyan, mga kababayan, wala silang individual statements. Ang statements po nila ay iisa lang, yung joint statement nila. Kung 18 kayo, joint affidavit kayo, parang lumalabas, talaga bang magkakasama kayo sa lahat ng pagkakataon na nag-deliver kayo at kung ano pa transaction na ginawa ninyo? Talaga bang 18 kayong katao kung lumakad? At ngayon yan, nadagdagan pa. Mga kabayan? At di lamang po yun, atras abante sila sa kanilang mga statements. Dagdag bawas. May mga pinadala ng maleta, dinetali nila kung paano dineliver at kung saan at kung sino. Pero nung naging kaalyado nila, mga kabayan, hindi na daw totoo yun. Tapos, may mga pinangalanan sila na yung pinitik sila, hindi rin daw yun. Nagkamali lang daw sila. Anong kredibilidad para paniwalaan yan? Ultimo patay na executive assistant ni Tito Soto, sinabi nilang yun ang naging tumanggap ng pera. Isang dekada na palang patay yun. So, mga kaduda-duda mga statements nila, kaya siguro ang gusto nila magtanong sa kanila, mga kababayan, yung kanilang mga kagrupo rin. Kasi alam naman natin na itong Maleta Boys, lumabas naman niya sa balita, mga kababayan, na talagang inaalagaan, kumbaga, no? Talaga namang si Mike Defensor ang masugid na taga-suporta niyan eh. Isipin niyo po, noong June 17 o noong June 16, nag-Blue Ribbon Committee hearing pa sila na nauwi sa press conference kasi walang dumating na mga senador. At ang umas ng senador doon ay yung si Mike Defensor. At ginawa pa yon siya hindi sa Senado, mga kababayan. Walang Senate Secretariat, paano magiging in aid of legislation yon? At wala ngang mga senador, mga kababayan. So, etong mga grupong to na gustong sumakay muli doon sa rally sa White Ribbon, hindi nga pinagbigyan. Ginagawa nila yan dati, pag may rallying malalaki, sumasabay sila. Ang tanong natin, bakit hindi sila makagawa ng sarili nilang rally kung talagang malaki yan sila? At hindi lamang po yan, mga kababayan, kaya siguro yan, ito po pananaw natin. Kaya yan nagkakaganyan kasi hindi naman nila yung destabilization na gusto nila. Bagamat hindi natin sila pinagbibintangan, pero yung galaw nila parang destabilization talaga eh. Pabaksakin ng gobyerno, mailuklok ang kanilang iniidolo. Pero ganun pa man, mga kababayan, walang kumaagat. Bistado kasi. Sipin nyo ngayon, katulad po ng pinost ko pong video nung kahapon, yung tungkol doon sa 2021 at 2022 flood control project dyan sa Taguig ni Alan Cayetano, 2.6 billion at 1.1 billion pesos, mga kababayan. Yan po ay nagmula rin sa Diskaya. At mula noon, hanggang ngayon, mga kababayan, 2026 na. Ang sinisisi ngayon, si BBM, pero ang mga nangyayaring proyekto na dapat pag-aralan, hindi pa siya presidente. At yung hinahanap nilang ghost projects noong 2023-2024, kung mag-iisip lang po tayo, mga kababayan, kung hinahanap ninyo ang resulta, mga kababayan, ng proyekto na nai-release ang budget noon at hinahanap nyo ngayon yung construction at yung gawa na, kung 2024 nyo po hinahanap, di po ba dapat ang isipin natin kailan yung dapat ginawa? Kasi dapat mga 2, 3, 4 na taon niyang kinoconstruct. O baka nga 5 taon pa. Ibig sabihin, kung 2024 natin hinahanap yung proyektong dapat tapos na, siguro dapat sinimulan yung proyektong yan 2020, 2021, 2022. Hindi pa po presidente si BBM. Ganun nga lang po problema. Lagi natin sinisisi ang administrasyon, pero ayaw natin tanggapin na mismong si Digong Duterte, mga kababayan, inamin niya na 2020 may korupsyon doon sa DPWH. Pero, mga kababayan, wala naman silang investigasyon na ginawa. Walang gigil sila Cayetano mag-imbestiga noon. Panagutin yung mga sinabi ni Digong Duterte na may korupsyon. DPWH, mga kababayan, wala silang ginawa nun. Wala nga silang pinakulong eh. Pero itong si BBM,
Ang dami pinapakulong. Bagamat hindi pa tapos at umaandar pa at may mga recommended pa na dapat kasuhan, hindi naman natitigil mga kababayan, nandito pa rin. May mga nakakulong na, ultimo kaalyado niya, si Bong Revilla nakakulong. At yung iba iniimbestigahan. Yan po mga kababayan, dapat tayo mag-iisip hindi dahil tayo ay nakapanig sa isang partido. Kasi po kung may maling ginagawa si BBM, hindi man natin yan susuportahan. Tayo po ay nakapanig doon sa katotohanan, doon sa... kasi kung may pagnanakaw na ginagawa, paglatag sila ng ebidensya, imbestigahan. Yun lang naman po yun eh. Pero, yun nga po mga kababayan, hanggang dito po muna. At may ipapost po o mga videos natin patungkol doon sa naging rally. Hindi ko lamang po na-post kahapon. Maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like mga kababayan. AJ Commentaries po mali. Salamat po sa inyo.